ni Jen Art po kanina. Pangasinan muna, hindi bulsa muna. Mayaman ang lalawigan ho ng Pangasinan. Malaki ho yung lalawigan ng Pangasinan. 44 towns and 4 cities. 1,362 barangays ang ating lalawigan. Halos maikot na po namin ni Jen Art. Halos maikot na po namin ni Jen Art. At higit sa lahat, nakita ko po na mayaman ang ating lalawigan. Dapat hindi naghihirap yung ating mga kababayan. Sinasabi lang number 1 ang Pangasinan. Sabi ko, bakit sinasabi ho ng National Statistics Board? 1 of every 4 families in the province of Pangasinan nagugutom. Mababa pa ho sa 50 pesos yung kanilang kita. Ibig sabihin, hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw ang mga taong ito. Ibig sabihin, chances are, hindi po na mapag-aral sa kolehiyo ang kanilang mga anak. At higit sa lahat, kung may nagkasakit sa kanilang pamilya, naghahanap na po ng padrino. Number 1 daw po yung Pangasinan. Bakit? Sa buong Region 1, sa 10,000 krimen na nangyari noong 2011. 2011, 7,000 krimen nangyari sa Pangasinan under the highest crime rate and the lowest solution rate in Region 1. Number 1 niya ang Pangasinan. Number 1 sa kahirapan at number 1 ho sa kriminalidad. Yan ho ba yung pinagmamalaki nila na number 1 ang Pangasinan? Ang sinasabi po namin ni Gerard, maraming bangus sa Pangasinan. Bakit wala man lang factory ho ng sardinas ng bangus dito po sa ating lalawigan para makapagdagdag ho ng trabaho para po sa ating mga kababayan? Bakit ho number 1 tayo sa production ng mangga sa 3rd District of Pangasinan? Export quality ba? Wala man lang ho tayong factory ng mango juice dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Number 1 ho tayo sa production daw ng mais dito po sa 5th and 6th District of Pangasinan. Bakit ho? Wala man lang factory ng Moy Bawang dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Yan ho ang number 1. Mali ho kasi ang priority ng Kapitolyo. Ang priority ho nila sila mismo ang makinabang sa kayamanan nito para magpayaman at hindi tulungan ang mga kababayan na nakatulad nyo dito po sa lalawigan ho ng Pangasinan. Maraming kaso ho si Governor Spino ho ngayon at ito po sasabihin ko sa inyo, wala po akong kinalaman sa mga kaso niyan. Niya po sinugsok, ilan ang ikaso si Kato. So pa, si Rick Orduña at si Governor Spino. Right husband ng Governor Spino, si Mayor Rick Orduña, presidente ho ng Mayor's League ng Pangasinan. Sa tingin mo, presidente ka ng Mayor's League kung hindi ka hawak ng gobernador ng Pangasinan? Sino? Si Mayor Orduña sa sinabi niya sa ombudsman, ako ang daman ni Governor Spino at ako ang nag-abot sa kanya ng halos 900 million pesos na galing sa illegal gambling dito po sa ating lalawigan. Sabi ko, ang tumatlayang bilay sa Pangasinan. Mayaman na yung gobernador sa ibang papayaman ng sinatot ang mahirap ito. Kailangan mahirap niya ang kaluyan. May patayan po dito po sa Pangasinan. Alam po natin lahat yun. Inatay ho ang mayor ng Atno doon po sa aming distrito, Hanson. Pinatay ho yung ABC president ng Agno, Hanson. Pinatay ho yung mayor ng Infanta, Nason, ng NBI at DOJ. Merong tumistigo, bata. Yung bata pong ito, sino ang tatay nito? Tao ni Governor Amado Espino. 16 anyos ugaw ng distrito. Sa impakato ng nalko ng ikaplano. So pamatay ka. Si Mayor Martinez, takupunta ito may Minas, Demand at Infantala. Sinatong pinatida si Mayor Martinez. Aman si Ito Umagaw. And this is the result of an investigation of the NBI and the DOJ. Si Mayor Orduña, tao na. Si Jaime Aquino, tao niya. At yung pangatlo, nala po kami rin ngayon. Sige, nagpunta ko kami sa barangay Istanza at barangay Sabangan. Yung mga tao po doon, ikinimanda rin si Governor Spino. Dahil minina ni Governor Spino yung Ring and Gold Black Sun Mining.
Black Sun Mine mo, idinimanda ko na si Dr. Cristino sa ombudsman. Tapos ako ngayon ang sinisisi niya. Si Odunia, tao niya. Si Jaime Aquino, tao niya. Tapos yung mga barangay official sa Lingayen, hindi ko ho siya kilala bago po sila nagdemanda. Ang dapat sisihin ni Governor Spino sa mga problema niyo ngayon, simple namang solusyon. O narapod sa amin, alam mo, lupa to, aman sa mga kasalanan, at amin, ang problema, ang kasilan muna, hindi po sa muna. At ito po yung panghuli sa inyo pong lahat. Si Katon Pilion Maong, kailangan ibotos ko. Diyan probinsya kayo, nandiyan distrito kayo. Ang ipasara na rin, intanida to real property tax by 300%. Ang tayo, ang papansin na ng Alaminos at sa syudad, diyan Pangasinan, na hindi po kayo apektado. But garantisado, apektado po kayo dito po sa bayan ng Lingayen. Yung dating magsasaka ng binabayad, yung dating magsasaka ng binabayad ko 500 pesos lang, 1,500 to 2,000 lang ngayon. Kung yung lupa mo may bahay, mas mahal sa bayaran mo. Kung yung lupa mo may nakatayong negosyo, mas malaki ho ang babayaran mo. Ang masakit, pag di ka nakapagbayad, pwede lang kumpiskahin yung lupa mo. Ano ba ang plano ko nila dito? Maglingkong ng 1 bilyong piso taon-taon para mabayaran yung utang ng Kapitolyo na halos 2 bilyong piso na. 2 billion pesos na ang utang ng Kapitolyo. Matanong po kayo dito sa bayan ng Timbangay. Kinonsulta ho pa kayo ng mga board member nyo nung itinataas nila yung buwis na ito. Konsulta na kayo. Kinonsulta pa kayo. So mayor nyo, nagkano sagay, kaya Quisaya. Then lutong labat sirin, yasaltan nyo lara, tayo na naman kayo paghinay. Kami po nanunungkulan para magtrabaho para sa inyo. Kami po sumusumpa para magtrabaho po para sa inyo at hindi po para kayo ang magtrabaho po para sa amin. Obligasyon namin ang umikot, magtanong, magkonsulta kung merong paparating na problema o solusyon. Ano po sa mga problema ho ng Binmalay at ng 2nd District o Pangasinan. Pangasinan muna, hindi bulsa muna. Kaya tuloy, ako ho ay naniniwala na sa dami niyo po ngayong gabi rito. Sa dami niyo po ngayong gabi rito. Si Sam Rosario ang susunod na mayor. Sa dami niyo po ngayon dito. Kung ako din po ang iboboto niyo ng gobernador, magtutulungan mo kami ni Mayor Rosario. Mag-uusap po kami. Magdadialog po tayo kasama ko yung mga kapitan para hanapin natin ang solusyon sa problema ng bayan ng Minmano. Kung iboboto niyo po si Vice Governor Art Rubibaw, kasi sigurado na po na Vice Mayor, si Michael Jackson Mirera. Diba? Silang dalawa ang magtutulungan para pag-usapan yung mga batas na ipapasaho. Kasama yung mga opisyal ng Binmalay at siyempre ho yung 2 board member, si Ramcham Kalulungan at siyempre ho si Apo Dindo Mirera. Sila ho ang magtutulungan para pag-usapan yung mga batas na pabor sa inyo, hindi yung mga batas na pahihirapan po kayo. At siyempre ho, huwag nating kalimutan kung kulang man ho ang pondo ng ating Kapitolyo. Siyempre ho, yung maganda, maganda, dinagdagan nila, mabango, na magiging congresswoman ng 2nd District of Pangasinan, si Kim Lukin. Pero, kabalyan, as a final message to all of you, nagpunta po si Presidente Pinoy dito po sa Pangasinan. 5 Dagupan at 5 Alaminos. Iray taga-Binmalay, 5 at Alaminos. Kaya kanila kay King Pinoy. Nang huwag man kami at itablado, kung ituto ng Presidente, akito siya. Kabat ko pa na mayor supatan boss mo po. Amanay ni sa intro to si Mayor Sam Rosario.